75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang oras, 3:30 minuto makalipas ang alas 9. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happening? Usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga pong muli sa ating mga tagapakinig dito sa ating programang Usap-Usapan. Magkakasama-sama na naman po tayo ngayong araw na ito ng Sabado hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Siyempre napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band at napapanood din po tayo live sa ating FB page, ang RP1. At syempre, napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service. At napapanood din tayo sa ating FB page ng Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Ven Blones at mamaya po ay ipapakilala natin ang ating mga panauhin. Ako sa unang bahagi medyo kailangan natin pag-isipang mabuti, no? Ito po ay kaugnay ng mga nababalita ngayon na maaaring magkaroon ng interruption sa ating mga internet kung sakali. Hindi lang po oras, hindi lang araw, kundi weeks o months. Yan po ang pag-uusapan natin sa unang bahagi. Samantala, sa ikalawang bahagi, makasama naman natin muli ang ating mga kaibigan mula sa HSAC o ang Human Settlement Adjudication Commission. Samantala, bago tayo magsimula ng ating programa ngayong araw, meron muna tayong report. Kaugnay po ng giging aktibidad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dito po sa Bulacan. At ang ulat ay mula sa ating kasama na si Raquel Bayan. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Raquel? Okay. Raquel? O bakit wala tayong marinig? Ano nangyari? Okay, sige, antabayanan natin yung ulat ng ating kasama na si Raquel Bayan. Kaugnay pa rin po ng aktibidad ng ating Pangulo dyan po sa lugar ng Bulacan. Samantala, habang inaantabayanan po natin yung ulat na yan ni Raquel, gusto nating ibalita itong magandang balita na ito, no? Kaugnay ito doon sa mga pangyayari po dyan sa Israel, ano, sa pagitan po ng Israel at ng Hamas. Isang Pilipino po ang kasama sa mga pinalayang hostage ng grupong Hamas sa Gaza. At ayon po kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang Pilipinong pinalaya ay kinilala na si Gelinor Jimmy Pacheco na kasalukuyan po na nasa pangangalaga po na Embahada ng Pilipinas dyan sa Israel. Samantala, pinasalamatan din po ng Pangulong Marcos ang Philippine Foreign Services at ang Estado ng Qatar para sa pagsiguro ng ligtas sa pagpapalaya dito kay Pacheco. Si Pacheco po ay isa sa 24 na bihag na pinalaya ng Hamas matapos nga po na magkasundo ang
ang grupo at ang Israel sa 4 na araw na tigil putukan o yung ceasefire na tinatawag. Sa ngayon po, isa pang Pilipino na kinilalang si Noraline Babadilla ang inaalam pa ng pamahalaan kung kasama sa mga hostage po ng Hamas. Pero tiniyak naman po ng ating Pangulo na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para masiguro naligtas na makukuha po itong si Babadilla, no? Kung sakali nga no, nakasama siya doon sa mga hostage na yan sa mga nalalabing bihag po na ito ng Hamas. So, ayan po yung isang magandang balita kaugnay ng ating mga kababayan, no, na napasama po doon sa mga naging hostage ng Hamas. Samantala, ready na po si Miss Raquel at alamin na natin ang aktibidad ng ating Pangulo mula dyan sa lugar ng Bulacan. Raquel? Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Yes, Ben. Magandang umaga. Nandito ako ngayon sa Camp Pablo Texon sa San Miguel, Bulacan para ito sa pakikidalo o yung pagiging panauhing pandangal ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ika-73 founding anniversary ng Philippine Scout Ranger Regiment ng Philippine Army. Alas 9 ito ng umaga. Supposedly, mag-umpisa yung programa natin ngayong araw. Present na dito sa kaganapan yung mga Scout Ranger natin mula sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Yung iba nagmula po sa Ilocos Norte, sa Bulacan, Batangas, Aurora, Antique, Aklan at iba pang lugar sa bansa. Kadalasan itong mga Scout Rangers natin ay naitatalaga sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, lalo't sila yung sumusuyod sa mga pinaka-liblib na lugar. Dito kung saan mismo gagawin yung program proper para itong isang covered court na pagdarausan itong programa. Sa kasalukuyan, nagpiplay lamang sila ng audio-visual presentation kaugnay doon sa pinapakita yung mga training at yung ibang operasyon na ginawa ng ating mga Scout Rangers. Sa di kalayuan naman, natatanaw ko itong open space kung saan gaganapin naman yung arrival honors para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. once na dumating na siya dito sa kampo. Meron lamang narinig na helicopter na paparating pero hindi pa natin makumpirma kung kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ito. Ngayong umaga, inaasahan rin natin na bibigyan parangal at pagkilala yung ating mga Scout Rangers na nagpamalas ng katangi-tanging dedikasyon sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ito nakikita ko na yung chopper na merong presidential seal, merong watawat ng Pilipinas at pinapatabi na rin kami ng mga presidential security group. Butyat na nga ito na lumalapag na yung helicopter ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa mismong kampo. Inaasahan natin na bukod sa Pangulo, magiging present rin sa kaganapan ngayong hapon, o ngayong umaga rather, si Defense Secretary Gilbert Teodoro at maging si National Security Advisor Eduardo Anyo. Ito kalalapag lamang ng chopper ni Pangulong Marcos, 9:10 ngayong umaga, And then, ine-expect natin after makababa ng ating Pangulo dito sa presidential chopper na yan, bibigyan siya ng arrival honors doon sa open space na itinalaga kanina na daanan natin, nakalatag na yung red carpet na lalakaran ni Pangulong Marcos kasama nung mga honor guards na magbibigay parangal sa ating Pangulo mamaya. And then, didiretso si Pangulo Marcos doon sa itinalagang opisina sa kanya para sa guest book signing. And then, magkakaroon din ng wreath-laying ceremony na pamungunahan ni Pangulo Marcos dito sa tinatawag nilang Scout Ranger Memorial Park. Dito pa rin yan sa loob ng kampo. And then, bahagi rin ng programa yung pagkakaroon o panunood ni Pangulo Marcos doon sa Defense and Facility Capability Demo ng ating Scout Ranger kung saan ipamamalas nila sa Pangulo. Papakita nila sa Pangulo yung kanilang mga kagamitan at mga kakayahan para sa paggampan ng kanilang tungkulin. Magbabalik tayo maya-maya lamang para sa iba pang update. Ito muna yung mga pinakahuli mula dito sa San Miguel, Bulacan. Ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
Okay, maraming salamat Raquel at aantabayanan pa rin po natin ang mga ulat magmumula dyan sa Bulacan sa pamagitan na ating kasama na si Raquel Bayan. Samantala, ready na sa Zoom yung unang guest natin mula sa Department of Science and Technology o DOST Advanced Science and Technology Institute. Ang direktor, si Dr. Franz De Leon. Director De Leon, magandang umaga po. Magandang umaga po, Ven, sa lahat po ng nakikinig at nanonood ng inyong programa. Okay. So, Director De Leon, uumpisahan na po natin kaagad kasi meron po tayong mga inaantabayanan pa ng mga pag-uulat. Ano po, kanina nabanggit ko na doon sa pagsisimula natin na ating programa, yung tungkol sa magkakaroon ng interruption, yung ating internet, hindi lang isang araw, hindi lang oras, kundi linggo, maaring linggo, o buwan, dahil dun sa sinasabi nila na itong solar storm cycle na ito, sinasabi nila na superstorm ito at pwedeng weeks or months ay mawalan tayo ng internet. Una-una, Director, doon sa mga nakikinig sa atin at nanonood sa ating FB, ano ba yung itong solar storm na yan? At superstorm pa, ha? Opo, sige po. Balikan lang po natin yung konsepto ng solar storm. Pag tinignan po natin yung araw, akalain natin na pareho lang yung mukha niya. Pero pag tinignan po siya ng malapitan, meron po siyang mga dark spots. Tawag po sa kanya ay sunspots. Sunspots. Ano po to? These are natural phenomena and temporary in nature. Okay. Ngayon po, kapag po merong sunspot, tumataas yung probability na magkakaroon ng tinatawag na solar flare. Pag solar flare, nagbubuga ng malakas na radiation at magnetic field ang araw. At yun yung nakakarating sa Earth at nire-receive ng different electronics system po natin. So ano po siya? It's a cycle, yung sunspot, over a span of, ang estimate po 11 years. Tumataas at bumababa yung yung pagsulpot ng mga sunspot. Okay. Ngayon po, ayon sa prediction ng Space Weather Prediction Center ng United States National Oceanic and Atmospheric Administration, tinataya na between January to October of 2024, doon magpipeak yung paglabas ng mga sunspots. So, ibig sabihin, yung probability na magkakaroon ng solar flare or geomagnetic storm na tinatawag, mas tumataas din. So para mas madali pong maintindihan, parang sa Earth, thunderstorm, ganoon na lang natin siya iniisip. Di ba pag nagkakaroon ng thunderstorm, minsan nagfi-flicker yung mga ilaw, kung ano yung pinapanood natin. Minsan merong mabilis na brown out. Parang ganoon po yung analogy po natin sa kanya. Pero Director, yung sa thunderstorm, syempre, mabilis lang yun. Segundo, oras. O minsan segundo nga lang, minuto. Pero ito, paano to, bakit nasabi ng mga researcher natin, o yung mga scientists natin, na magkakaroon ng matinding epekto ito sa ating internet? At syempre, kung may effect ito sa ating internet, lahat ng mga sektor pwedeng maapektuhan din, Director. Opo, siguro klaruhin lang po natin kasi ano naman po, these are mere predictions, hindi po siya definitive. Kumbaga, tinataya lang po base sa statistics kung ano yung pwede mangyari. Okay. Ang average peak po ng sunspot, ang sinasabi, 179. Okay. Iba nabanggit ko po kanina, yung isang solar cycle lasts for 11 years. Yung previous na solar cycle, mahina po siya. Ang peak po niya, nasa 116 lang po. Okay. Ngayon po, ang tinataya for next year, it will just be between 137 and 173. So kung tutuusin, even yung peak na estimate for next year, mas mababa pa rin po sa tinatawag na average, which is 179. Compared noon, 11 years ago, no? Opo. So, siguro dahil lang mas sophisticated na po yung mga sistema natin ngayon, lalo na po ngayon, we are heavily dependent on electronics systems. Kaya po, ganun po yung warning. Pero wala pa naman po talagang definitive na sinasabi na over few days or even weeks or months na talagang magkakaproblema po tayo. Pero kasi yun nga yung nakakabahala dahil may mga nababasa tayo na ganun nga, no? Yung itong sinasabi nila itong solar superstorm na to,
pwedeng ma-wipe out yung internet or for weeks or months, di ba? So medyo nakakabahala. Kaya namin kayo tinatanong kung ano yung magiging epekto nito dito sa sa mundo, di ba? Opo. Bali ganito po yan. Actually, bago naman po magpadala ng mga electronic systems, especially yung mga satellites, kasi sila po yung nasa labas ng Earth, mataas po yung standards na ginagamit sa pagbuo ng mga sistema nito. Kasi alam po nila na nangyayari ang isang solar storm. So as much as possible, pinoprotektahan po nila, shielded ang mga critical components ng mga satellite systems natin or other communication systems. Okay. Tapos pinakamataas na uri ng components ang ginagamit para even kung may malakas na radiation na na-experience, mahina or mababa yung tsansa na sila ay maapektuhan. Gaypaman po, kwento ko na rin, share ko na rin po, ayon sa aming researchers dito sa ASTI, di ba po, meron tayong mga Philippine satellites, yes, si Diwata. Naobserbahan po nila nitong early part ng 2023, minsan po, parang nagahang yung satellite natin. Isipin po natin, satellite, they are just computers na nasa space. Ganun na po natin siya isipin. Naghang daw po sila. And ang isa sa explanation, probably, kasi may nangyayaring solar storm that time. So pag naghang ang isang satellite, bawa si Diwata, ano po ba yung nagagawa or ginagawa ng mga researchers natin? Nire-reboot po siya. So pinapatay at binubuksan. And fortunately, buhay pa rin naman po sila sa ngayon. Okay. So, yung ano naman po, sige po, yung Director. diskarte naman po ng iba, nire-reposition po nila yung satellite in such a way na kahit may malakas na solar storm, mahina po yung tama po sa kanila. Ayun. So ngayon ba, Director, meron bang ginagawa ang ating gobyerno? Kasi whether totoo o hindi, di ba, yung sinasabi nila na ganun kalakas yung impact nito nga solar superstorm na to. Meron bang ginagawa, specifically nga, yung mga siyentista natin sa DOST, di ba? May ginagawa ba ang gobyerno natin para dun sa hindi tayo masyado maapektuhan? Sa ngayon po, of course, patuloy po yung magmamonitor ng iba't ibang agency sa atin po sa Pilipinas. That would be Pag-asa po. Okay. So, yung proactive lang po, number one, of course, is to keep updated kung ano may yung prediction na sinasabi. Pangalawa, make sure na merong preventive maintenance na nangyayari, specifically sa mga critical infrastructures natin, whether that be for communications or for power. So, kasama na po dyan yung una, pagpaprovide halimbawa ng backup power system. Kasi kung totoong magkaka-blackout, dapat ma-provide ka agad ng ma-restore ka agad yung energy. Pangalawa, pag-upgrade ng mga components or even pagpalit pag medyo luma na at kumbaga lumang teknolohiya, mas hindi siya hardened for radiation, pinapalitan po siya. So, sa side naman po natin, sa ating mga consumer, ano po ba yung magagawa natin? Actually, meron naman po, kahit pa paano, mali na bagay. Di ba po minsan, pag nagpunta kayong hardware, may makikita ng mga saksakan na mayroong protection against power surge. Yun po, kahit pa paano, nakakatulong po siya. Kasi whether that be a thunderstorm or flicker sa electrical systems po natin, yung biglang pagtaas ng current, kahit pa paano, maproprotectionan po yung mga important appliances po natin. At saka baka maging ano pa yun ng sunog, pag bigla, di ba? Kuminsan nagiging cause din yan. So, dapat, maski sa mga bahay pala, kailangan natin magkaroon ng mga regulator, ganon, di ba? Para ma-regulate. Kung kaya po ng budget natin. Pero kung hindi naman, yung Director, yung iyong suggestion, may mga parang protection, dun sa mga outlet, tama ba? Tama po. Di ba po, either automatic voltage regulator or simpleng extension cord na merong surge protection system. Di ba hindi naman po ganun kamahal? Ay, paano makakatulong na po yun sa atin? Okay. Kasi, at saka, isa pang kinakakaba ng mga tao, for example, yung sa aviation natin. Kasi di ba pag nakasakay ka sa eroplano, o kaya pupunta ka somewhere, nandun ka sa eroplano, biglang nagkaroon ng ganon, di ba? Nagkaroon ng problema sa internet. Paano na kaya yun, di ba?
May mga ano naman po, una, ang aviation systems po natin, yung current aviation systems, they are very sophisticated. So, una, meron siya mga redundancy. Kahit mag-fail yung primary system, may backup system siya. And even if mag-fail yung backup system, may backup yung backup. Oh, So, wow. very much sophisticated ang mga airlines po natin. Marami po Okay. siyang redundancy, Mm. meron siyang backup system, and sanay po, train po yung mga piloto to handle such instances. Ayun, oo. Kasi alam mo naman yung mga travelista natin, parang sinasabi nila, nako, from January to October, nakakatakot magbiyahe sa aeroplano. Ayan yung mga apprehension, di ba, Director? Kaya ito yung Opo, inaalis opo. natin sa isipan ng mga tao. Like for example, sabi mo nga, prediction naman to, hindi naman to definite, hindi naman to definitive. So, hindi naman siya ganun nakakakaba, 'di ba? Pero ito pa isa, Director. Opo. Nako, may mga din na naglalabasan na ito daw solar storm. Nakaka-affected ba 'yan sa mga pagkakaroon ng lindol? Mahirap po sabihin. Of course, there's ejection. Pwedeng may geomagnetic storm na tinatawag. Pero yung correlation po niya sa lindol po sa atin, probably teorya po ng iba, pero hindi pa po ito established Ayun na nga. as of now po. Oo, kasi yan na naman, meron na naman naglalabasan dahil doon sa mga nangyayari ngayon, earthquakes yan, kasi kasama daw yan doon sa solar storm cycle na ito. So hindi na naman po totoo yun, sabi ni Director. Opo, even with the most sophisticated technology, mahirap pa rin po na i-predict ang lindol po. Aha, 'yon. So hindi po kasali 'yon sa sa solar storm, no? Pero yung mga iba naman na gustong-gusto makita yung Northern Lights, yung Aurora Borealis, Director. Etong panahon daw po na ito, tinatanong nila kung mas magiging makulay ba, mas makikita ba natin ang Northern Lights? Yun naman po siguro yung ma-appreciate natin. Totoo po yun. So, with the increased solar activity, posible po na mas mataas din po yung chances na makakita ng Northern or Southern Lights. Baka nga mas mahaba pa pong period. Mas dadalas po siya. Ayun. So, that's a possible consequence po. Yes, Ayun. Kaso wala naman dito sa Pilipinas yun, di ba? Nasa mga Wala po, bandang wala po. ibang lugar yon. Pero dun sa medyo nahihirapan na makita ang Northern Lights ng mga nakaraan, baka mas madali, no? Na makita yung Northern Lights o yung Aurora Borealis. Pero dun sa mga nakikinig sa atin, Director, paki-explain mo nga, ano ba yung Northern Lights o Aurora Borealis na inaabangan ng marami pagka lumalakas yung mga ganito, yung flare, yung solar flare? Opo, normally naman po talaga nag-emit ng radiation ang araw po natin. Ngayon, kapag nagkakaroon po siya ng interaction sa Earth's atmosphere, kasama na po din yung magnetic field sa Earth, nagtatranslate po yung change in magnetic field into visual. Nagiging liwanag po siya. So yun po yung nakikita natin. So yun po yung magandang Northern or Southern Lights na nakikita po Ayun, natin. oo. So, ibig sabihin, pero ito pong mga Northern Lights na to, medyo malayo ang iyong pupuntahan. Mga nasa Scandinavian countries o mga punta ka na Alaska, di ba? Doon. Bakit ba mas marami doon na nakikita, Director? Dahil probably po sa orientation ng Earth, whereas tayo nasa bandang equator, no, equatorial, mas mainit. Iba rin po yung orientation ng magnetic fields, whereas sa northern or southern, mas concentrated po doon yung magnetic field. So mas mataas yung chance na makita po yung northern or southern lights po. Ayun. Director, sa naman sa tao, ito bang solar storm na to, superstorm na to, hindi naman makakaapekto sa physical na ng tao? Opo, even in normal circumstances, di ba nire-recommenda na po, lalo na po kung madalas po tayo nakababad sa araw, una yung clothing po natin, sana nako-coveran tayo ng maayos. Kung hindi man, at madalas tayo nakabila, di ba sinasabi na maglagay tayo ng sun protection po, yung mga may mga SPF. So with the increased solar activity,
increased solar radiation, mas maigi po na mas mag-apply pa ng mga sun protection po. Dahil posible po na mas tumaas nga po yung kumbaga mas mataas na normal level yung radiation na makukuha po natin. O kaya magpayong, di ba? Okay lang ba yung payong? Tama po, payong din po. O kailangan talaga Tama nating po yun. maglagay ng mga sunscreen dyan. Opo. Tama Okay. po. That's very practical approach po. Oo, Yes po. oo. So para hindi talaga tayo yung direkta, no, sunlight, yung pumunta sa katawan natin. Mas mabuti may panangga tayo o kung ano man yung mga pwede nating ipahid para makaiwas dyan sa sa malakas na radiation ngayong 2024, ngayong panahon ng 2024. Anyway, Director, baka may mga gusto ka pa bang banggitin? Kasi at least natin yung mga kababayan natin, yung mga tao na medyo natatakot. Nako, kung ano-ano mga naiisip, no? Like yung pagkawala ng yung interruption o yung disruption, no, ng internet, paano sila mag-travel pag nakasakay sa eroplano, baka magkaroon brown out, yun pa pala, o black out, Director, di ba? Possible din yun. Opo. So tulad po nung nabanggit ko kanina, kalma lang po tayo. So sinisiguro naman po na while mas tataas po yung activity, relatively safe pa rin po yung mga critical infrastructures po natin. So, yung pong malawakang blackout or even yung effect sa aviation or even sa maritime travel, yung mga dependent po sa GPS, kahit pa paano makaagapan pa rin po naman sila with the increased solar activity po. Okay. Nako, maraming salamat, Director, ha. Medyo napayapa yung mga alam mo na, minsan pag may mga ganito, yung takbo ng isip ng mga ibang tao, ang layo na agad no? Ito pa, hindi pa man nangyayari, ang layo na agad ng takbo ng isip. Anyway, Director, maraming salamat at marami kaming natutunan dun sa ibinigay mong information ngayong umaga. Thank you, Director. Salamat din po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga. Ayan, si Director Franz De Leon ng Department of Science and Technology o DOST Advanced Science and Technology Institute. Ayan, so naliwanagan na tayo. Walang dapat ipag-alala. Sabi niya, relatively safe lahat ng mga struktura at may mga measures din na ginagawa para hindi tayo masyadong maapektuhan nitong solar superstorm na ito. Anyway, sa ikalawang bahagi po na ating programa, makakasama naman natin ang ating mga kaibigan mula sa HSAC o sa Human Settlement Adjudication Commission, mula sa branch Legal Division Regional Adjudication Branch 1, si Attorney Corinne Madeline C. Flores Fontanilla. Sa pagbabalik na ating programang Usap-Usapan. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalap. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng Pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Ilang araw na lang, Pasko na! Ang bilis ng araw, hindi ba? Siguro ay nagsisimula na kayong mamili ng mga panregalo. Kaya, narito ang ilang simple shopping tips para sa inyo. Iset ang budget para maiwasan ang overspending. Ilista ang mga re-regaluhan at mga planong bilhin para walang makalimutan. Mamili ng mas maaga para hindi makasabay sa dagsa ng iba pang holiday shoppers at hindi abutan ng mahabang pila sa mga cashier. Kung bibili online, siguraduhing legit ang seller at gawin ang lahat ng pag-i-inquire para hindi mabiktima ng scam. Kung
Kung online shopping platforms naman ang inyong option, ugaliing magbasa ng mga reviews para masigurong correct items ang dadating sa inyo. Piliin ring bumili sa seller na may mataas na rating mula sa mga buyers. Maghanap ng items on sale, naka-buy one take one o naka-bundle para makatipid naman kahit paano. Maging wais na shopper. At tandaan, it's the thought that counts. Your presence is still the best present this holiday season. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Binisita rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagpunta sa Amerika ang Filipino community sa Los Angeles, California at Honolulu, Hawaii, kung saan sinabi niya na ang nagkakaisang pamahalaan at mga Pilipino sa buong mundo ang susi kaya matatag ang ating bansa. You have worked hard to build your lives here. You are the glue that holds us together. Let us keep traffic bustling between our two homes. Let us continue working together towards building a stronger Philippine Republic. Ikinagalak rin ng Pangulo ang di matatawarang pagmamahal sa bayan na ipinakita ng Filipino community saan man silang panig ng mundo. Continue being the ambassadors that you have been for our Filipino culture and be relentless champions of the Philippines as a tourism, trade, and investment destination in Asia. Continue to proudly claim and celebrate your Filipino identity and heritage. Teach them to your children, to your grandchildren. Pass on your love of the Philippines to the next generation and the generations after that. President Ferdinand R. Marcos Jr. APEC Leaders Summit 2023 and working visit nito sa Los Angeles and Hawaii. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakayang alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas 738 sa Metro Manila. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Usap-Usapan at ngayon ay makakasama naman natin mula sa Legal Division Regional Adjudication Branch 1, Attorney 4, si Attorney Corinne Madeline C. Flores Fontanilla mula sa HSAC. Magandang umaga po, Attorney Corinne. Magandang umaga po sa lahat ng ating tagapakinig, sa ating viewers at sa iyo, Miss Ven. Good morning po. Good morning. At ang topic natin ngayon ay anong gagawin pagkatapos matanggap ang desisyon sa verified complaint. Kasi nung mga nakaraang episodes nga, ito, napag-usapan natin yung mga jurisdiction ng HSAC, paano yung i-file, yung mga verified complaint, at kung ano yung mga proseso, no? Pagkatapos ito maisumite sa HSAC. Ngayon naman, katulad ng sinabi natin, ano ang mangyayari na kapag natanggap na ng mga party, yun nga, nagrereklamo at saka inirereklamo, itong mga ano na to, no? Yung mga desisyon galing sa regional adjudicator. Pero bago yun, Attorney Corinne, baka pwede mong banggitin, ano ba yung regional adjudicator na ito? Yes po. Sa ating pong 11201 po, no, RA 11201, ang ating regional adjudicator po, meron po tayong chief regional adjudicator, meron din po tayong mga assistant regional adjudicators po. Sila po ang head of office na sila po ang may authority na magdinig ng mga kaso sa ating ahensya at the same time mag-issue po ng decision on the case filed with us po. Ayun. So, ayan na nga. So, ano mangyayari nga kapag natanggap na itong mga ano na to ng mga parties o yung nagrereklamo tsaka nirereklamo, no, yung decision nga galing dun sa adjudicator natin na ito? Yes po. So first po, una, no, kapag natanggap po ng mga parties ang desisyon mula sa regional adjudicator, maaari po kasi na kontento na ang mga parties. Pareho po silang kontento sa desisyon na inilabas ng ating regional adjudicator. Then yun na po ay pwede na po nilang i-execute o antayin po na mag-comply po ang each party sa mga obligasyon na nakasaad sa desisyon. Ms. Ben, kung hindi naman po kontento kahit isa lang na partido sa ating kaso po, no, ay
meron po siyang statutory privilege na mag-apela. Ito po ang remedy ng ating aggrieved party. Yes, po. Sa aggrieved party? Yes po. Okay. So, ano yun? Yung statutory privilege, yes po. Privilege. Yes. Tinatawag po natin siyang statutory privilege dahil meron na pong jurisprudence na nilabas ang ating Supreme Court na ang right to appeal po ay hindi po yan natural right. Hindi rin po yan component ng due process. Ito po ay maaaring gamitin o i-apply ng ating mga aggrieved parties, pero kailangan po ito ay na sumasang-ayon sa nakalagay po sa batas na procedure na applicable po sa ahensya. Dito po sa atin sa HSAC, meron po tayong N-Bank Resolution number 8, Series of 2021, ang ating HSAC Rules of Procedure na nagsasabi pong within 15 days from the time na na-receive po ng partido ang desisyon at gusto niya pong mag-appeal, ay kailangan po siya mag-appeal within that time frame lang, Ms. Ven. Okay. So meron palang parang prescriptive period, na pwede lang silang mag-apela. Yung aggrieved party po ito, Attorney Corinne, Yes po, tama yan, Ms. Ven. Okay. Pero pwede din ba yung hindi aggrieved, yung nagrereklamo, pwede din ba siya mag-apela? Maaari din po siya mag-apela kung sa tingin niya po na may part po sa decision na hindi po favorable sa kanya. Okay. So ito yung mga pwedeng gawin ng ng mga partido kung sakaling matanggap nila itong resolution na ito mula dun sa adjudicator. Tama ba yon, Attorney Corinne? Yes po, tama po yan, Ms. Ven. Okay. So yung aggrieved at saka yung nagrereklamo, pwede pareho sila na mag-apela. Tama po. Ayun. So, paano ito? Halimbawa, merong dito paano kung yung apela ay hindi tama na i-file o hindi umabot nga daw dun sa araw na itinakda? Tama po, Ms. Ven. So, under our rules po, meron po tayong tinatawag dismissal on the appeal. Pag dismissal on the appeal po, yan po ay under Section 19 Rule 126 ng ating HSAC Rules of Procedure. May mga grounds po dyan na nadidismiss ang appeal. At ang isa pong ground dyan ay hindi po pag-file on time doon sa 15 days na pinibigay ng ating batas para po sa mag-apela. Okay. So, isa yung hindi eksakto doon sa oras yung pag-aapela. Yun yung isa sa mga grounds. Pero bukod doon, Attorney Corinne, meron pa bang iba mga ground na pwedeng? Yes po. Kadalasan po, Ms. Ven, kapag hindi po nag-file ng appeal fee ang ating appellant, yan po, maaari pong ground for dismissal yan. Pangalawa po, hindi po nagbayad ng appeal bond or insufficient po yung appeal bond na pinost po ng ating aggrieved party. Kapag sum of money or money judgment po ang desisyon. Maaari din po kapag hindi po naservan ng appeal memorandum ang kabilang partido, ayan po ay mga grounds for dismissal po natin. Ganun po. Okay. So ito pala yung mga grounds ng dismissal dun sa mga apela. Number 1, pag hindi ka on time, madidismiss. Tapos number 2, yun nga, pag hindi naka ng fee, tama ba? Tsaka yung bond. Ayun. So yung tatlo na yun pala, pwedeng maging grounds for... May mga iba pa po. Marami pa. Okay, so... Nasa Section 119 po yan ng ating So, tatlo lang pala ito dun sa marami, Attorney Corinne. So, dapat kung magtanong ka agad kayo sa HSAC, baka mamaya nandun yung may mga ground doon na hindi kayo pwedeng may mga ground doon na nagawa ninyo at pwedeng madismiss yung inyong apela. Attorney Corinne, paano kung may natanggap daw na apela galing sa aggrieved party sa loob ng takdang panahon, ano po ang mangyayari naman doon sa verified complaint? Okay. Para po masagot po natin yan, Ms. Ven, kailangan talakayin natin ang procedure po sa pag-file ng appeal. Dito po sa ating tanggapan po, ang aggrieved party, either the respondent or the respondent or the complainant po, can file ang tinatawag po natin na appeal memorandum. Okay po. So, ang appeal memorandum po na ito, Ms. Ven, yun nga po, kailangan pong may kalakip na appeal fee. Kung judgment money po ito ay dapat po may appeal bond. Tapos po na-servan po ang kabilang party ng appeal memorandum na ito. Po. So, sa aming level po, sa aming ahensya dito po sa RAB level, dito po isinusumite itong appeal memorandum.
Okay. Once na na-receive po ng aming RAB ang appeal memorandum na ito, kami po ay minamandato ng ating rules na i-prepare po ang docket of the case. Meaning to say, lahat po ng pleading, lahat po ng dokumento na isinumite mula day 1 po, from the verified complaint hanggang sa huli, ito po ay aming isinasaayos. Ang case file o ang case docket po, kasama po ang summary of proceedings, ay aming pong ini-elevate, no, or binibigay at ipinapadala po sa commission para po sa pagdinig ng apela nila. Within 15 days lamang po yan from the time na na-receive namin ang appeal memorandum. Okay. Ganun po siya. Okay. So within 15 days, naka-docket na yon, tama ba, Attorney Corinne? Docketed na lahat yon. Within, yes po, within 5 days po, Ms. Beth. Kailangan na i-pass na po namin siya. I-pass. Okay. So yun, ito yung gagawin, ano, kung halimbawa nga dun sa verified complaint na yan. So, eto, may isa pang tanong. Paano daw kung walang natanggap na apela sa desisyon? Pwede ba yun? Paano kung walang natanggap na apela sa desisyon? Ano po yung susunod na gagawin ng nanalong partido para maisagawa na daw yung nakasaad doon sa desisyon? May ganun bala, Attorney Corinne? Yes, Ms. Ben. Okay. Opo. Parang magandang news po yan, no, sa ating nanalong partido, dahil kapag wala pong apela from both parties within 15 days po, na from the time na na-receive nila ang decision po, ang decision na yan na inisyo ng ating regional adjudicator po ay magiging final and executory po. Okay. So, okay. Pero yes, may nangyayari talaga na walang nag-aapela sa mga ganon? Yes po, Ms. Ben. Yan po ay good news sa ating mga parties. Kunyari po ang isang partido po ay willing naman na mag-comply. Kung sa tingin niya, fair naman po ang desisyon, nagkamali po siya, willing to comply po doon sa obligasyon na nasa desisyon, wala na pong nag-a-apply. Okay. Pagka ganito, Ms. Ben, pwede po na mag-file po ang isang partido, lalo na ang interested party, na ma-execute yun ng motion for execution or motion for the issuance of the writ of execution. Okay. Ano naman yung writ of execution na yan? Kasi ito, sabi mo, ito na yung susunod, ano? So, ano yung writ of execution? Yes, Ms. Ben. Very important po yan, no? Ang writ of execution para po hindi lamang nananalo ang isang partido sa kaso, hindi lang lamang sa papel, kung hindi sa katotohanan. Ang writ of execution po ay ini-issue ng ating regional adjudicator kung saan po unang nadinig ang kaso. So sa aming ahensya po, dito po yan sa RAB level. Okay. Ito po ay ini-issue ng ating regional adjudicator na ginagamit po ng ating sheriff para po may authority siya na ine-execute niya po ang decision ng regional adjudicator. So, Ms. Ben, ang pag-issue ng writ of execution, maaaring may dalawang paraan po yan. Una po ay ang motu proprio na tinatawag natin, or at the instance of the regional adjudicator po yan. Meaning to say, pag nakita po ng regional adjudicator na karapat-dapat na pong mag-issue ng writ, mag-i-issue na po siya ng writ of execution at their own instance. Okay? Ang pangalawa po na proseso ng pag-issue po ng writ of execution is upon the motion po ng interested parties. Ibig sabihin po, lalo na po yung normally yung mga nananalo po yan sa kaso at hindi nila nakikinita na nagko-comply ang kabilang party, nagpo-file ngayon po sila ng motion for execution or motion for the issuance of writ of execution. Kaso hindi yan simple. Kailangan po kapag nag-file sila ng motion for execution, may nakalakip po yan na original or certified true copy ng certificate of finality. Ibig sabihin po, katunayan na hindi na po nag-apela ang sinumang partido at naging final and executory na po ang desisyon. Pangalawa po, kapag doon sa mga old cases po, applicable po ito. Kapag dating HLURB po ay dumaan sa proseso papuntang Office of the President, kailangan pa rin po ng declaration or order of finality from the Office of the President. Or umabot naman po sa commission, kailangan po ng entry of judgment or certificate of no pending appeal with the Court of Appeals or with the Supreme Court kung umabot po ng ganung level ang apela para po
ito po ay makumpleto na isumite po sa ating regional adjudicator. Ganun po. So, medyo mahaba, mahaba pala yung mga proseso. So, gaano katagal tumatagal yung proseso na yon? Kasi, ang dami, pupunta ka pa dun sa order of finality, meron pang mga, kung hindi, yun yung kanina, yung motion for the issuance, pagka hindi, pagka wala pang nai-issue ba? Tama ba? Nai-issue na rate of execution? Tama ba yun? Yes, okay. Oo. So, kailangan mo pang mag-motion. Gaano katagal yung bawat isa na ginagawa na yun? Like, for example, siguro yung motu proprio, medyo mabilis lang yun. Pero yung mga iba na may mga iba pang kailangan, parang gaano katagal yung proseso? Opo. Yung pag-file po or pag-secure po ng mga certificate of finality, pag sa Office of the Executive Clerk of the Commission naman po yung hinihingi, mabilis lang nila yun na-i-issue as long as meron po tayong katunayan na yun nga po wala po tayong naapilang kaso sa Court of Appeals. Ngayon, dun sa Court of Appeals po, yun ang hindi natin control po, no? I'm sure meron din po silang time frame to issue the certificate of finality. Pero once meron po yun, ma'am, ilagay lang po yun sa motion for execution. Pag na-submit na ito sa ating regional adjudicator, meron pa po kasing chance ang ating kabilang party na mag-file ng opposition on the motion within 5 days po. Ayun. So meron pa pala. So pag nag-file ka ng motion, meron ding karapatan yung isa na mag-file din. Yes po. Okay. Maaari naman hindi lang po siya opposition, no? Maaari po, Ms. Ben, na wag na po kayong mag-issue ng writ of execution dahil magko-comply na po ako. Maaaring gano'n naman po ang ilagay po. So, maaari pong sabihin nila na meron po talaga kaming i-final na apela. So, hindi pa po yan final. Wag po kayong mag-issue ng writ. Maaaring gano'n din po, Ms. Ben. So, okay. Once na natanggap naman po ng kabilang party, no, yun nga po, ang motion, mag-file po siya ng opposition within 5 days. Ngayon po ang ating regional adjudicator ay maaari pong mag-issue na po ng order within 15 days. Pag natanggap na po ang opposition or kung walang opposition na dumating, no, from the lapse of time ng 5 days, within 15 days po, pwede po siyang mag-issue ng order kasama po ang writ kung ito ay already necessary po, so and proper. Pero maaari din, Ms. Ben, no, na kung sa tingin po ng ating regional adjudicator ay kailangan na mag-set ng hearing para madinig niya ang posisyon ng both parties on their motion and opposition, maaari pong mag-set ng hearing ang ating regional adjudicator. And from that time na nag-set po ng hearing, may 15 days ulit po siya to issue an order or and the issuance of the writ of execution. So sa ating ahensya, Ms. Ben, hindi po matagal ang proseso. Kumbaga, from the time na na-receive po ang motion, may 5 days to oppose. Kung wala naman, may 15 days na po to issue an order si ating regional adjudicator. Okay. Medyo hindi lang po natin sigurado sa time frame, Ms. Ben, yung pag-secure po ng certificate of finality, yung entry of judgment from the Court of Appeals. Ayun, oo. Pero sa HSAC, 5 days at saka 15 days, 20 days. Yes po. 20 working days. Calendar days po. Okay. So, yun. Ang talagang lang natin dyan, yung sinasabi mo order of finality at saka yung sa Court of Appeals. Yun ang hindi natin hawak. Yun ang hindi hawak na HSAC, no? Kaya, hindi pa rin natin alam kung gaano katagal talaga yung time frame, yung gaano katagal yung panahon. Anyway, so may dito paano daw, meron din time frame kung hanggang kailan lang makakapag-file ng writ of execution? Yes po. Kung kailan po mag-file ng motion for the issuance of the writ of execution. Bale, under the rules po natin, Ms. Ben, no, meron pong 5 years ang ating interested party na mag-file ng motion for execution or motion for the issuance of the writ of execution from the time naging final and executory po ang decision. Pero kung halimbawa lumampas na dun sa years na yon, dun sa time frame na yon, ano na mangyayari, Attorney Corinne? Yes po.
yung una ko po nabanggit yung within 5 years po, yun po ang tinatawag natin na execution by motion. Okay. So dun sa katanungan niyo po na pag lumampas pa ng 5 years, pwede pa ba na mag-file ang ating interested party para ma-execute? Tama lang po, na mag-file po siya. Ano po kaya po ang ating batas ay nagbibigay ng up to 10 years po from the time na naging final and executory po ang decision to file naman an independent action. Ito po yung tinatawag natin execution by independent action. Ayun. So, mahaba din pala. Binibigay na natin sa kanila, di ba? Time frame. Ayun. Nako. So, hopefully ay nalinawan ng mga natin, no? Yung mga nakikinig sa atin tungkol dito sa proseso, no, dito sa mga verified complaint na ito, Attorney Corinne. Pero may mga gusto ka pa bang idagdag, Attorney, na hindi ko na itanong sa'yo kanina? Ang tatandaan lang po ng ating mga viewers po, ng ating tagapakinig, since ang statutory privilege na po ito, kailangan pong basahin po natin ang rules of procedure po para po hindi po mateknikal ang pag-dismiss ng appeal. Kung talaga naman pong merong merits po ang pag-appeal, kailangan po na sumunod tayo doon sa requirements na isinasaad sa ating rules of procedure. Dahil sa naman po kung talagang ka-appeal-appealan naman po ang kaso at hindi po sumunod na na-dismiss dahil lang po dyan. Pero ho, ang aking nasasabi din po, Ms. Ven, no, kapag po fair naman ang ating desisyon, mag-comply na lang po tayo sa desisyon ng regional adjudicator po. Ganun po, Ms. Ven. Oo, yes, tama po. naman. Oo, kung sa tingin nila ay fair naman, okay. At kung hindi nila naiintindihan, Attorney Corinne, yung mga nakalagay na mga rules doon, siguro humingi din sila ng tulong, no? Doon sa mga pwedeng mag-explain sa kanila o magpaliwanag sa kanila para... Yes, Ms. Ven. Oo. Opo, po yun. Ang aming tanggapan po ay very open po sa lahat ng inquiries regarding our procedure po para po magabayan ng aming mga stakeholders po sa tamang proseso po sa aming ahensya. Kaya po, Ms. Ven, kung meron pong katanungan pa ang ating mga viewers na hindi po nila matanong ngayon, maaari po silang mag-email sa ating Public Affairs Division at info@hsac.gov.ph. Ang aming Facebook page din po at ang aming website po ay substantial enough naman po to inform them kung ano po ang ating mga procedures. At saka, Ms. Ven, gusto ko lang po sabihin na kung meron po silang mga inquiries po regarding sa HSAC po, no, very open po ang lahat ng ating 16 quasi-judicial agencies from mula north hanggang south po ng Philippines to accommodate their questions po, Ms. Ven. Ayun, okay. Bukas na bukas ang HSAC. Okay. Thank you, Attorney Corinne, sa oras. Sa susunod ulit. Thank you, Ms. Ven. Opo, maraming salamat po sa ating viewers, sa ating tagapakinig, sa lahat po ng sumasakop sa ating estasyon at sa iyo, Ms. Ven. Maraming salamat. Thank you. Okay, si Attorney Corinne mula sa HSAC, Attorney Corinne Madeline C. Flores Fontanilla. Okay, thank you very much po sa mga likers natin. Ilang milyon? Jeff Fontanilla, Terry Lynn, Cristeta Caluza Flores, Lalaine Lucido, good morning po sa lahat from HSAC Rabuan. Ali Dumlao, good morning po from HSAC Rabuan. Terry Lynn, good morning, watching live from La Union, HSAC Rabuan. Okay. So maraming salamat po sa ating mga nakasama ngayong umaga. Siyempre sa ating technical side kay Rolly Bumatayo at kay Joy Timidan, sa production side kina Bea Gaza de Guzman at Erwin Peñano. At naku, wag kong kalimutan, happy birthday sa ating kasama na si Stephanie Vicente. Happy birthday, Steph! Maraming salamat po. Ako po si Ven Blones, ang tabayanan ng Kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali. We know you're all